3 buwan. Yan ay binigay na extension ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa PUV consolidation. Ayon sa DOTR, susulitin ang extension para mas maipaliwanag ang PUV modernization program sa mga jeepney driver at mga operator. Ngunit ang tanong, pinal na ba itong extension? Alamin natin sa sentro na balita ni Ryan Lesiges. Ryan. Angelic, dahil nga sa hinaing ng publiko, yan daw yung dahilan ng DOTR at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung bakit inaprubahan ang panibagong extension sa PUV modernization. Pinal na ang April 30, 2024 deadline sa franchise consolidation para sa PUV modernization program. Ito ang iginiit ni Transportation Secretary Jaime Bautista matapos ma-extend ng 3 buwan ang deadline para sa consolidation na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pulong balitaan ngayong umaga, Angelic, nilino ni Bautista na kaya nagbago ang kanyang isip at nagrekomenda kay Pangulong Marcos ng extension ay dahil sa clamor para bigyan ng pagkakataon ang hindi pa nagko-consolidate ng mga driver at operator. Paliwanag niya, Angelic, kahit pa magkaroon ng panibagong dialogo sa mga transport groups at magkaroon ng panibagong pagdinig sa Kongreso, huli na ito at hindi na papalawigin pa. Ayon kay Bautista, sapat na ang 3 buwan para madagdagan ang mga mag-a-apply sa consolidation at para mapaganda ang guidelines sa PUVMP. Inaasahan din ng DOTR na tataas pa sa 85% ang consolidated rate sa buong bansa. Ito'y mula sa kasalukuyang nasa 76%. Ang sabi namin, yung 76% consolidation is enough for us to implement the program. No? But since meron ng gusto pang sumama, no? Mapagbigyan natin, nag-decide nga ang presidente na sige, isama natin itong mga gustong sumama. No? Pero doon sa mga ayaw talaga, wala tayong magagawa doon. No? Hindi kung katulad ng mga hinihingi na kailangang individual, hindi natin mapagbibigyan. Samantala, Angelic, sinabi naman ni LTFRB NCR Regional Director Attorney Zona Rosette Tamayo na tiwala siyang marami pang maghahain ng aplikasyon para sa consolidation dahil ngayong Enero pa lang ay marami nang lumapit sa kanila. Una nang sinabi ng LTFRB na tatalima sila sa desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na palawigin ang deadline ng consolidation. Hinikayat ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III ang mga operators at drivers na samantalahin ang 3 buwan na pagpapalawig ng extension. Sabi naman ng DOTR, handa nilang pag-aralan ang iba't ibang hinaing kaugnay sa PUVMP. On the part of the government, kami dito sa DOTR, ituloy po namin yung pag-explain, pagsasabi, para po mas magiging buo ang kanilang loob sa desisyon na sumama sa programa. So we will take advantage of these 3 months para po yung 76 ay mapalaki pa natin at maparami pa po natin ang kasama sa programa. Angelic, ang piston at manibela ay tinuturing na tagumpay ang ginawang extension sa PUV consolidation. Pero hirit nila, hindi sapat ang extension, kundi dapat ibasura ang PUVMP. Yung mga gustong mag-consolidate, nag-consolidate, gusto pong mag-modernize, hindi natin pipigilan sino tayo para pigilan sila. Pero dapat tayong mga single operator na gustong magpatuloy ng hanap buhay, gusto rin naman ng makapag-modernize, dapat ho, irespeto din yung ating kagustuhan na wala naman tayong nilalabag na batas. Angelic, kanina sa pulong balitaan nanawagan si Bautista sa mga may balak pa na sumali sa mga kooperatiba at magpa-consolidate ay samantalahin nga itong 3 buwan na ibinigay na palugit at doon naman daw sa patuloy na magmamatigas ay wala silang magagawa kung ayaw talaga nilang makiisa sa programa ng pamahalaan. Angelique. Okay, so Ryan, may mga kritiko na nagsasabing itong extension na naibigay na ito ay dahil sa hindi umano handa ang gobyerno sakaling mawala sa lansangan ang mga private jeepneys. Handa na nga ba kung sakaling umabot na tayo dun sa dulo ng extension, mapupunan ba ng gobyerno yung kakulangan sa mga driver na hindi na makakalayag o makakalakbay sa mga lansangan?
Well, Angelique, yan yung paulit-ulit na pinaninindigan no, ng pamahalaan na talagang all systems go na, Angelique, ang pamahalaan para doon nga sana sa February 1. Ang sabi ng LTFRB talagang dumaan sa masusing pag-aaral at may mga nakalatag na mga estratehiya, Angelique, kung paano mapupunan yung mga ruta na hanggang sa ngayon ay wala pang or hindi pa nagpapakonsolidate. Ang sinasabi ngayon ng pamahalaan, in place na yan. At kung tutusin nga, Angelique, ngayon pa lang sapat na ang bilang ng nagpa-consolidate na nasa 76%. Kasi ang sabi ng DOTR dito, ang target lang naman talaga is 70%. To think umabot yan ngayon ng 76%. Pero para lang mapagbigyan yung hinaing ng ilan na mga tsuper, mga operator na mabigyan sila ng mahabang panahon para makasali dito. Kaya inirekomenda at inaprubahan nga ni Pangulong Marcos ang kahilingan na yan. At umaasa sila na as day goes by, yung 3 buwan na yan gagamitin para makasali sila sa mga kooperatiba at umabot hanggang 85% ang consolidation rate sa buong bansa. Angelique. Okay, malinaw. Maraming salamat, Ryan Lesigues.